Isang trailer driver, lumalabas po ng UAE, lingguhan po, makabalik po dito sa UAE. Ang asawa ko po, kaanib na po dito. Ako po ngayon ay under indoctrination na. Ang tanong ko po, kung ako ay maging kaanib na dito, kung isang bisis lang ako makadalo sa lokal na pagtitipon, ano po ang magiging kalagayan ko? Bakit isang beses lang, kapatid? May anong dahilan at magiging isang beses lang? Kasi po, ang biyahe ko po kasi, wala po kasing sa araw, brother. Minsan, makarating ako dito ng sa UAE na walang oras sa pagtitipon ng lokal. Ngayon, timpuhan na po ang pagbalik ko rito para po ako makadalo sa lokal na pagtitipon. Gaya po ngayon, naka-attend po ko rito dahil gahapon po wala po kaming kargada sa aming biyahe. Hindi naman problema yung kapatid na Paulino. No? Kasi, halimbawa, makakadalo ka ng isang beses. Yung oras na hindi ka makakadalo, lahat ng aral na napapakinggan sa mga regular na pagkakatipon, yan naman ay nakatape. Doon sa oras na dadating ka, kahit walang pagkakatipon, pwede ka namang pumunta sa lokal para pakinggan mo yung aral. Para, kumbaga kasi yung aral ng Diyos, parang pandilig yan sa kaluluwa yung aral. Para yung kaluluwa natin, yung ating spiritual side of our being, ay nourished ng aral. Parang pagkain yan para wag kang magutom. Ang tao kaya sumasama dahil sa kakulangan ng turo ng aral ng Diyos. Basahin natin sa Kawikaan 5:23. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Kaya maraming taong naliligaw dahil sa kakulangan ng turo. Tayo, kaya nagkakatipon tayo, mga kapatid sa iglesia, para ang ating mga kapatid laging madiligan, kumbaga sa halaman. O laging mapakain, kumbaga sa pagkain. Kaya nagkakatipon. 10:25 ng Hebreo. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namabalas na nalalapit na ang araw. Yun ang dahil kaya nagkakatipon. Mag-aaralan sa isa't isa, wag nating pabayaan ang wika yun. Lalo na kung namamalas nating malapit na ang araw, lalo na kung parating na yung pag-araw ng pagbabalik ng Panginoon, kailangan tayo'y laging busog sa aral para wag tayong maligaw, kasi nakakaligaw yun yung pagkawala ng aral. Kaya tayo may pagkakatipon. Kaya kami naman sa inyong paglilingkod sa inyo, naglagay tayo ng mga araw ng pagkakatipon sa iba't ibang lugar. Kagaya dyan sa UAE, sa Middle East, sa Arabia, dyan sa Qatar. Como dyan, ang holiday dyan Biyernes. Ang pagkakatipong inilagay natin dyan, Biyernes. Kasi dyan ang holiday Biyernes Kaya walang pasok ang Biyernes, kaya dyan nagkakatipon sila Biyernes. Pero kung hindi ka makakarating, meron ka namang, halimbawa, isang araw dumating ka, kagaya ngayon, wala kayong biyahe ka mo, di yung hindi mo napakinggan nung linggo, o nung Biyernes, o nung anong araw, meron naman sa lokal na pupuntahan mo, na pwede mong mapakinggan yon para lagi kang merong spiritual nourishment. Kumbaga, parang dinidilig ang kaluluwa mo. Sa unang Korinto 3, versikulo 6, ang sabi ng Apostol Pablo ganito, Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. ang halamang hindi nadidilig, hindi lalago. Ganon din ang pananampalatayang naitanim. Sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto, ako ang nagtanim, si Apolos ang tagadilig, ang Diyos naman ang nagpapalago. Paano kang lalago kung walang didilig sa'yo? Yung aral, pandilig yun Yung aral na pandilig, yun ang nagbubunga sa ating buhay ng kabutihan. Basahin natin ang Isaias, Kapitulo 55, versikulo 10. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak
at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ang halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mangangain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsubuan. Ayun, sabi ng Diyos, magiging gayon ang aking salita mula sa bibig ko. Parang ulan o niebe na bumabagsak sa lupa para dumilig, para magbunga ang lupa. Ganun naman ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, sabi ng Diyos. Parang dumidilig yan sa kaluluwa natin para tayo wag mauhaw sa mga bagay na espiritual. Kasi pag nagkulang ka doon, doon ngayon papasok yung mga tukso, pambababae, panlalalaki, yung pagsusugal, pagtataksil sa asawa, pagkalimot sa pamilya, pagkawasak ng pamilya, doon ang gagaling at nawawasak na. Yon. Kaya sa iyo, kapatid, walang problema ron. Wala ba, hindi ka makakarating ng regular na pagkakatipon. Pag dumating ka, pakinggan mo yung aral na hindi mo napakinggan, na hindi ka nakarating, pakinggan mo. Para it's a sort of a make-up para ikaw ay laging nourished spiritually. Our concern, hindi yung pera mo, ang aming pangunahing concern. Ang concern namin yung kaluluwa mo. Ikalawang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang kumarian sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyano noong una, hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Yung ibang relihiyon ngayon kahit wag kang dumalo, pwede. Basta ipadala mo lang yung ikapu mo. Meron nga ngayon sabi nung isang miyembro sa akin, nakausap ko sa Amerika it has been 2 months that I am not attending now, but I faithfully give my tithe, sabi niya. 2 buwan na ako hindi dumadalo, pero how can you give your tithes when you are not attending the congregation? Because in our church, we have an account, sabi niya, yung ikakaskas ko lang yung aking ATM card, nakakapagbigay na ako ng ikapo. Yun ang halimbawa ng mga iglesia, hindi mahalaga yung kaluluwa mo, ang mahalaga yung pera mo. Sa atin, ang mahalaga sa atin, paunahin yung kaluluwa ng kapwa, maakay ng Diyos sa kabutihan sa pamamagitan ng kanyang aral. Kaya ang mahalaga talaga, makikipagkatipon. Kung wala ka talagang pagkakataon, at least yung aral na napakinggan ng iba, mapakinggan mo rin. Palagay ko hindi problema yung kapatid na Pauli. Sana naunawaan mo ang sagot ko. Sige po, salamat po.